Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Ito na mga boys, ito na mga pops. Alamin mga trending ano o sino ang masarap. Gusto mo ba makiuso? Join ka na dito sa diskurso. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Welcome ang lahat ng kasarian. Mainit na ganap, walang tigil na kwentuhan. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yun, mga chismis na araw, mga kamarites. Ito ang inyong Tito Ace, also known as Tito Chismosong Macho, kasama si... Ako naman si Claire Santiago, ang inyong Mamarites, ang mami nyong Marites. At ito ang... Marites Orange! Oh, Mars! Kumusta naman? Uy, medyo maulan. Medyo maulan nga eh. Medyo malamig, pero Pero, mainit. mainit. Well guys, thank you nga pala sa pag-support nyo sa sa pilot episode namin Yes. na Marites On Air. We really appreciate it. Bas pagbubutihan pa namin lalo at magbibigay kami ng mga topics and trending news na talagang talagang magugustuhan nyo, di ba? Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa mga manonood pa po. Sobrang salamat po. Sobrang salamat po talaga at masayang kami. Sobra. Ito na ang pangalawang episode namin. Huwag kayo mag-alala, mas lalo namin pagagandahin para sa inyo. Lalo namin gagawin entertaining para sa inyo. Opo, and kung meron po kayong mga suggestions about sa topics or sa guests na gusto nyong makita dito po sa aming Comment lang programa. kayo, message nyo kami. Pagbibigyan namin kayo, syempre kayo ang boss You're the namin. boss. You're the boss, di ba? So yun, kamusta ka naman, partner? Okay naman. Ito, kahit maulan, buhay na buhay. Oo nga guys, Buhay na buhay sa mga issues. sa mga issues, di ba? Walang titigil sa pagiging chismoso nating lahat eh. Kahit umulan o bumagyo pa yan eh. Kailangan lagi tayong updated sa Hindi mga tayo, showbiz happenings. Kahit Tama. umuulan. Dahil Obviously. marami tayong imamarites. Yun na nga eh. Hindi tayo kayang pigilan ng Oo. mga, di ba? Oo, tama. Yun na nga, Mars, di ba? Maulan ngayon sa labas. Pero mainit. Mainit ngayon sa Pasig. Oh, Di ba? grabe. Alam mo na ba? Kagabi, bago ako matulog, nabasa ko. Kay Nabasa mo. Ko. Mm. Tapos paggising ko kaninang umaga, oh my God, may sagot from the camp of Ang bilis, di ba? Corina. So guys, kung di nyo alam, ito kasi, ang nangyari kasi si Mayor Vico, nag-post siya sa Facebook ng pictures ng dalawang known na journalists at nagpasaring din siya about this. Ito kasi about din dun sa naging kalaban niya sa politika. Just yung recent election lang, yung si Sara D. Hindi, ibang Sara to Sara D. Gascaya. Oh, baka Diba? may ibang Baka iba isipin nyo Kasi ang nangyari is nagpasaring si Mayor Vico regarding sa interview, di ba? Kasi may nasabi siya allegedly na
in regards sa pag nagpapa-interview, may bayad daw na 10 million. 10 million, Na, oo, 10 million daw. And syempre, di naman siya pinangalanan yung mga individuals, pero sa post niya kasi may picture. Picture, oo, parang collage. Naka-collage siya. Kasi sa picture na yon andun si Julius Babaw. In-interview niya yung magkasawang Diskaya na si Sarah and Curly. And then also sa picture na yon nandun din si Miss Corina Sanchez. In-interview din yung magkasawang Diskaya. So anong take mo dun, partner? Una dun sa pag-post ni Mayor Vico, kahit ako nagulat. Oo, di ba? Kasi, Parang di ko alam kung talaga nagalit pa talaga siya o nag-rant siya regarding doon, di ba? Oo, tapos parang before naman hindi siya nakikialam sa mga journalist. Oo. Pero this time, sabi ko, ano kayang pumasok may ano siya, may parang kinikimkim na ano eh. Na kaya nag-rant siya nung, kaya nagulat din ako. Naiintindihan ko si Mayor Vico kasi alam naman natin talagang nakikipaglaban yan for good governance. Oo naman. Anything na nakikita niya na hindi maganda, like eto mga journalist na to, tulad nga ng sinabi niya na parang yung code of ethics ng mga journalist na to is parang nawala. Nawala, oo. Yun. Kasi nga, parang sinasabi niya na in a way na parang nag-promote dun sa what you call this show or sa vlog kasi Julie kasi vlog, di ba? Vlog ba yun? Vlog, yan. Tapos kay Miss Corina sa na 25 na ano na so yung sa show na yon parang may hinanakit siya kasi nga although sinabi sa may ano ni Corina, sa team ni Corina, nag-reach out din daw na pala sila. Nag-reach out? Dun sa, regarding sa kay Mayor Vico, di ba, na mag-guest or kinausap yung mother niya, si Juan Reyes. Okay. To be fair naman daw. Yun ang sabi nila. Oo. So, kaya parang sinasabi na hindi naman sila naging unfair kasi nakikipag din sila kay Vico, which is hindi nga lang sumagot to si Vico regarding dun sa pag-guesting. Siguro sobrang busy. Siguro sobrang busy ng tao. Kasi habang nangangampanya, nagtatrabaho din kasi Mayor. Tama. So, ganyan na nga, di natin alam pero hopefully sana magkaayos na sila, baka di natin alam, nagkausap na rin siguro yung both camps para maayos na lang din yung issue na ito na bumabagabag sa kanila. Pero nagulat ako ganun pala kailangan ng mga Diskaya. Oo, nakita mo yun? Hindi ko akalain, ilan yan? 30-40 cars sa baba. Sa baba pa lang yun, ha? Paano pa sa middle? Tsaka sa... Grabe, hindi kaya parking lot yung ano? Hindi kaya sa Mega Mall yung bahay nun, tapos puro parking lot lang pala. Nakakagulat. Ganun Nakakalulat. ba talaga pag kwento ng rags to riches? Ganun ba? Kasi yung mga rags to riches na kwento na napanood ko or nabasa ko before, parang hindi ganun ka. Hindi ganun kalapit. Parang na-level up yung pagka-riches eh, no? Grabe. Riches! Ganun ba? Riches talaga eh. Reach the high note, riches! Diba? Ang galing, diba? Wala, talaga. Diba? Puro mga muscle car, mga American cars pa yun, ha? Diba? Ibang level, iba pressure. Vin Diesel na yata, binili lahat yung mga yun. Ang galing. Hindi, I mean, nalula lang ako sa... parang siguro tayo nalula. Diba? Hindi lumindol, pero nalula tayo. Daming sasakyan, grabe. Oo, nakakalula. Grabe yung nakahilera doon nakikita. Tsaka yung sa piniture doon, sa segment na yon, ng kay Korean tsaka kay Jules Babaw, parang more on lang sila eh, parang yung nga, rags to riches, yung lifestyle nila, yung tinakal naman doon. In fairness, wala namang regarding sa politika. Oo nga, parang tulad nga na sinasabi nila, lifestyle to. So parang malayo doon sa atin na politics. Tsaka pinalabas yata sa December, o ba? January, yan, ganun. So, hindi pa siya sa campaign period. So yun na nga, hopefully magkaayos na yung dalawang panig, maayos na masettle na kung ano man yung naging issue sa kanila. And para rin naman sa Pasig ko, di ba? Para, I mean, sa mga constituent ni Vico, para wala ng issue, para hindi na sana lumaki. Ayoko din kasi magkaroon ng issue ng ganyan. Daming kailangang tapusin ni Vico. Oo, tama. Yun, diba? Pero ito kasi itong Diskaya, syempre, pumasok sa politics. Tapos parang
yun yung pinang-front nila. Yung yaman nila. Yung yaman nila. Anong masasabi mo doon? Doon. Sa ganung klase ng... Kasi para sa akin lang to, guys, don't opinion ko lang to. Kasi kung ikaw tatakbo sa public office, para sa akin kung tatakbo ang public office, hindi ko ipapangalantaran yung yaman ko. Di ba? Parang humble ka lang. Sige, may kaya ka. Pero hindi ako magpo-focus doon, hindi ko ipa-flex yun. Siguro ipapakita ko na kung paano magiging tulong ko, or of course, plataforma muna, di ba? Gusto kong ibigay yung plataforma ko, and then kung paano ako makakatulong, hindi yung bibigay ko agad, i-flex ko agad kung ano yung meron ako. Di ba? Kasi parang nakaka-off, lalo sa mga kapuspalad. Yung mga nasa laylayan. Nasa laylayan. So, yun. Sa plataforma muna, and then yung kung ano yung hangarin ko sa kanila, yung pinaka sa loobin ko. Di ba? Yung plataforma, which is di natin nakita yung kay Willie. Naalala ko pa rin. Yun nga, sayang. Kung nanalo na sana si Willie, hindi ako kasama ng plataforma. Uy, grabe siya. Ganun ba talaga? Kailangan mo nang manalo bago magkaroon ng plataforma? Hindi lang, parang mystery na lang siguro. Parang isa sa mga mystery ng mundo natin. Parang holy grail. Hindi natagpuan, di ba? Okay na rin. Okay na lang yan. Na maging forever, mystery na lang. Mystery na lang. Pero ayun nga, sa mga tatakbo sa public service, sa mga gustong maging politiko, ang ipakita po natin ay yung pagiging simple kasi parang nasa code of ethics din yata tayo ng mga public servant no? Oo naman. Yung ipakita mo yung pero hindi to the point na yung simpleng hindi yung plastic na tipo kakain ka sa fishbowl, tapos pakita mo kung kakamay ka. Hindi naman sa against kami sa ganun pero masyadong obvious kasi pagkakano. So kailangan sa amin lang, opinion lang namin to, pwede kayong makipsang-ayon o hindi, basta opinion lang din namin to. Basta tayo, saludo tayo kay Mayor Vico. Saludo tayo kay Mayor Vico, sigurado tayo dyan. Di ba? Keep on good, sa diretsyong track lang talaga. So moving forward, galing sa balagkit at mas remote na politika. Hindi pa kasi yung politika, sabi ko doon naman tayo sa positive side. Yung masayang. Yung masayang. Masayang balita. Anong balita? Masayang balita. Siyempre, para ito sa mga 18, sa mga fans ng SB19. Akala ko, akala ko po sa akin. 18! Oo, 18 guys, hindi atin 18. A-apostrophe ba? Teen. Yan. Yun ang pangalan yun kasi ang pangalan ng mga fans ng SB19. Which is maganda sa mga hindi pa nakakaalam. Yes. Kung in regards sa Billboard's 100, meron kasi sila doong parang scale or rating system. Tama ba? Fan Army. Yeah. So basically, ang nangyari guys, ang mga fans ng SB19, nag-number 1 siya. Sa buong hindi lang to sa Pilipinas mind you sa buong sa buong international. Biruin mo sino yung mga tinalo nitong mga ng 18. Post Malone, mga fans ni Post Malone Miley Cyrus. Miley Cyrus. Lady Gaga. Di ba? Sabrina Carpenter. Taylor Swift. Ay, oo, meron din Swifties. Hello. Hello. Di ba guys? Nakaka-proud, di ba? Biruin niyo yun. Imagine mga fans ng SB19. Pinoy ito natalo pa yung mga ibang fans ng ibang mga singers or mga international stars, di ba? Nakaka-proud. And sa finals round, ang natalo nila, mga lang naman, fans ni Selena Gomez. Yun, Selena, mga Selenators, no? Meron siyang mahigit 400 million followers. Tapos tinalo natin. Lang yun, di ba? Grabe. Makikita mo talaga na solid sila. Solid ang fans ng SB19. Sabi ng mga 18, ng mga SB19 doon sa mga fans ng Selenators. Ano sinabi nila? Ano? Dongka. Di ba? Tama. Di ba? Galing. Tama. Nakuha kasi nila yung Gento, di ba? Ayun. So, sana po mas marami tayong makuha ang Gento. Yan. Kaya guys, support lang tayo. Alam ko may mga K-pop, mga mag-idols. Hindi na sa K-pop, sa mga international na mga Hollywood na mga pero sana, bigyan din natin suporta yung mga local, mga natin, mga OPM, mga
artist natin, Oo. di ba? Prioritize natin sila. Prioritas natin kasi, di ba, support local tayo, mga Oo. kababayan natin yan eh. Kung pag naging ano sila, naging successful sila, nakaka-proud eh. Nakaka-proud, Oo, di ba? Angat din tayo. Angat bilang din tayo. bansa. Which is nakaka-proud sa mga nangyayari sa SB19, which is sana magtuloy-tuloy pa. Hindi lang sa kanila, sa ibang mga groups or mga individual na mga singer, na mga local. Which is, supportahan natin guys, magtulong-tulong tayo. And speaking of, etong 5, the SB19, sobrang blessed nila talaga. Kasi kakatapos lang ng world tour. And after ng world tour, nagkaroon ng pag-uwi ng Pinas, meron silang Acer Day concert. Yung Oo, alam mo yan. Oo. Kasi andun ka, di ba? Yes, umattend ako noon. And grabe, nakita ko naman talaga kung gaano yung pagmamahal ng mga 18 sa kanya. Dumadagundong yung Tumadagundong yun, yung no? Mawari na. Grabe, punong-puno. Punong-puno. Oo, punong-puno. Nung i-announce na yung 5, yung mag-perform. Kundi nagbagsakan yung mga top na Acer doon. At talagang naramdaman niyo yung talagang Iba. impact ng mga Iba. diehard na Parang fans, ka na. Nandun kami sa VIP, syempre. Oo. Sa media. Grabe, pag grabe, parang sasabog talaga yung tenga mo parang hindi sila mamaos. Hindi sila Sa naman. kakasigaw. Parang, kasi yun yung yung way nila kapag papakita ng pagmamahal. Yung pagsigaw, alam mo yun, pagmamahal at paghahangan. Oo naman. Masaya ako at least na experience mo, di ba? Actually, 2023 pa, nagko-cover na ako for SB19. Ah, talaga ba? Oo, 2023 pa. And every time na nandun ako sa mga events nila, nakikita ko talagang dinudumog sila. Sabi ko, solid talaga tong fan base ng mga to. Pero deserve naman kasi. Oo, deserve naman nila. Kasi Nakita naman natin yung kung paano sila nagsimula hanggang sa Tsaka yung nakarating yung talent. oo. And humble talaga. Oo, humble sila. yung 5. Although marami sila, nag-umpisa pala sila, dami nilang mga basher, di ba? Kasi nga, yung looks nila, Oo, di ba? Paramihan sa mga... Pero kasi huwag tayo mag-base kayo sa looks, Oo. mag-base din tayo sa talent. Di ba? Yun naman talaga dapat eh. Yun ang una nating titingnan, yung talino at talento. Talento, Oo, oo. dun dapat tayo unang-unang tumitingin. Huwag mo tayo Kaya guys, don't prejudge, di ba? Pakinggan natin kasi may mga bagong artists. Oo. Huwag tayo mag-judge agad sa mga itsura nila. Mag-judge tayo sa talent nila. Oo. Tsaka sa, di ba, on how they manage to provide good music, di Oo, ba? and paano sila makihalubilo sa mga fans. Oo, kasi Yan, ano din ako, yan. may nakita rin ako sa may mga basher din kasi si Janela. Janela, Oo. May mga nagbabash din kasi sa kanya on how he looks and also sa forma niya. Pero kung papakinggan mo yung music, okay naman yung music niya, maganda. Maganda ang music. Maganda yung music at saka gumagamit siya ng mga words, mga wordings na hindi siya common. Kailangan mo pa minsan magano ng dictionary or minsan malalim na Tagalog. Which is good para sa akin kasi mas ramdam mo yung yung talagang dedication sa sa songwriting eh. Oo. Para sa akin lang ako. Oo. So yun lang guys, huwag tayong mag-bash ng mga artists. Pakinggan muna natin yung talent nila, 'di ba? Yun lang naman talaga yun. And let's always support local. Support Our local. local OPM, our local talents, ayan, local businesses. Yan, tama. And support Marites On Air, syempre, guys. Huwag mo kami kakalimutan Oo. kasi sarili natin. Mukha kami mga local dito. Hindi mo kang foreigner. Oh, bago tayo bumta sa sa third chika natin, guys, meron nga pa kayong bagong segment. Ayan. Alam ko, yan, sino mga may gusto ng mga blind item dito. Maraming may gusto niyan. Maraming gusto niya. Halos lahat tayo marites. Oo naman, blind item to guys ha. Oo. Pinagkaiba lang guys, itong blind item namin ito is 99.9% totoo. From Yeah, straight Meron from straight from the source to mismo, di ba? Kaya guys, dito na kayo magtiwala regarding sa blind item. At ang segment namin ito, gusto niyo malaman kung ano yung segment namin ito? Edi, hulaan mo din! Okay guys, meron tayong blind item. Naku, Okay. fresh na fresh. So ano na? Explore ba natin? Well, meron kaming blind item. Isang influencer. Isang sikat na marami. Marami yan. Pero babae ito, babaeng influencer. maganda Marami din yan. naman, di ba? Marami ding influencer, Oo, di ba? Dami. Itong babaeng influencer na to is nalilink siya sa isang hindi influencer, pero isang politiko. Okay. Marami ring
Maraming kwentong ganyan. Oo, maraming ganyan, di ba? Maraming kumalat na kwentong ganyan. May politiko, may influencer, nagkakamabutihan, ganyan, Oo, ganyan. oo. Pero wag ka, ang blind item na to is, itong politiko na to, sobrang in love siya dito sa influencer na to. To the point na, yung buong restaurant, inarkila niya. Oy, for sure may magtatanong, ang daming restaurant sa Pilipinas. Baka naman pwedeng malaman saan sa Pilipinas. Syempre. Oh, di ba? Sige. So, Hint lang. Somewhere in Below. below. Hindi, sa south. Okay, ayan. Ayan, meron na kayong Yun na. sa South. So, ang ginawa ng politiko na to, sobrang, siguro ba gusto niya magpa-impress siguro or gusto niyang pakita na Sincere. walang ibang makita sila lang talaga nandun para mas intimate. Oo, tsaka pag kasi nakita ng public, ang dami na agad maglalabasan ng Maglalabasan ng kung ano-ano eh. Mga chika, tapos nagsasanga-sanga na. Nagsasanga-sanga. Parang masisira na yung diskarte mo. Oo, tama. Pag ganun. So, nang ginawa ng politiko na to, inarkila niya yung buong restaurant. For a day lang naman. Para mag-date sila nung influencer na to. Diba? Yan. Ganda ka, girl! Ayun, ano daw nga, di ba? Kapag nagmamahal ka daw, di ba? Gagawin mo ang lahat. Mahal din siguro Susungkitin. binayad. Pati mga bituin. Mga bituin sa ano. Saan lugar mo itong Oo, yan. Tama. Ayan. So, yun lang pinasara niya, no? Or? Na, para mag-date sila nung itong influencer na to. Okay. So, yun lang muna. Exclusive talaga. Ayaw mo namin pangalanan, syempre, kaya nga blind item eh. Yes. Hopefully, magkatuluyan sila. Tingnan natin, di ba? Pag nagkatuluyan sila, tsaka natin. Saka kayong mag-guest dito. Di ba? Okay. Okay, mag-guest tayo dun sa restaurant nila, no? Hindi, mag-guest tayo dun sa vlog ni influencer. As an influencer, oo, yan. Ayun, pwede din ganun. So, ito ang susunod naman natin na topic. Punta tayo sa isang stand-up comedian. Stand-up, gusto ko yan. Masayang usapan to. Masayang usapan yan. Masayang usapan. Kasi ako, stand-up din ako, guys, ha? Kaya, Stand-up! stand-up. Yan ang stand-up. Nagko-comedy nakatayo. Anong tawag pag nakaupo na yung ano? Di ba, pag nakatayo, stand-up? Stand-up. Stand-up Tapos comedian. pag umupo, anong tawag? ano na? Tawag yan, sitcom. Sitcom. Okay, noted. Okay, kay Waki Kiray, anong meron? Si Waki Kiray. Teka, pag-usapan muna natin. Si Waki Kiray, bago siya nakilala bilang Waki Kiray. Yeah, may trivia itong kasama ko. May trivia tayo. So, nasa stand-up comedy siya. Hindi pa siya ganun kasikat. And then, nung sumali siya dito sa I Can Do That, isang show sa ABS, sometime in 2017 yata. Parang talent competition to Talent. So, ano siya? Nakuha siya sa talent. Siya doon. Contestant siya, Oo, okay. contestant siya. Siya yung nanalo doon. Siya yung nanalo. Oo. And then, okay. doon na nagsimula yung pagsikat niya. Ang concept ng show na to, parang may panonoorin yung mga contestant. May panonoorin silang act or isang klase ng talent. Isang talent, okay. Oo, tapos mag-uunahan sila kung sino yung kung gusto nilang gayahin yung talent na yun. Talaga, sounds fun. Oo. Parang katulad nun, meron doon yung power duo na naglalambi-lambitin. Ano bang tawag mo sa aerial act. Sirko, ganun. Aerial act. Oo. Ayun, meron doon. Yun, Ginawa ni Kiray yun? Hindi si Waki. Kiray. Ibang contestant yung gumawa nun. So, ganun. Okay. So, parang tandem kayo, gagawin nyo yung act na napanood nyo sa next episode. Tapos yun, parang doon nagkakaroon ng elimination. So, parang tinitingnan kung sino yung pinakatalentado. And talaga? si Waki Kiray yung nanalo doon. And Talaga? doon na nagsimula yung tuloy-tuloy niya. Oo nga eh. Ngayon, halos lahat, may kita mo yung mukha ni Waki Kiray, di ba? Lagi siyang kasama ni Luis Manzano, diba, sa mga shows. Nakakatawa din naman talaga si Waki Kiray. Magaling. Magaling. Siya. And then, just recently lang, nag-guest siya sa podcast. Podcast. Kasi video cast nila Cherry Solomon and ni Buboy Villar. Which is, yung ang tawag doon is... Sa Yulol, tapos parang segment nila ay Your Honor. Your Honor, yun. Nag-guest siya doon, guys. Panoodin nyo, nakakatawa yung pinakita doon kung saan siya nagsimula, paano siya nagsimula sa showbiz. And may isang question doon na nagustuhan ko. Ano yun? Ito, siguro makaka-relate kayo siguro dito, guys, no? This is about
Sa utang, pangutang. Syempre, Di ba? lahat tayo relate dyan. Lahat naman tayo, di ba? Oo, Nangutang dumaan at tinutangan. Mahirap yan pag ikaw na inutangan. Okay naman utangan ang sarili mo, di ba? So ano, yung Ano regarding nangyari? sa segment na, sa question na yun kasi, Oo. parang tinanong siya ni Nayan Lacharis, Okay. tsaka ni Buboy Villar. Pagdating sa utang, paano mo ina-handle Mm-mm. yung mga taong nangungutang sa'yo? Mm-mm. Which is maganda. Maganda yung naging sagot niya regarding doon. Kasi tinanong siya kung, may nangutang sa'yo, anong gagawin? Papautang ba agad? Oo. Which is, So, ano daw? hindi muna. Hindi niya pinautang. Nag-research muna siya. Yan ang gagawin nyo guys. Bago kayo magpautang, lalo na kung di nyo masyadong kilala or di kayo ganun ka-close, mag-research muna kayo. Tama naman yun. Nangyari na ba sa'yo yun, partner? Yes. Actually, ako ayoko talaga magpautang as much as possible. Ako ayoko mangutang kasi ayoko na magpautang. Parang hindi natin maiwasan. May mga kaibigan tayo na nagigipit. Nagigipit. Kailangan ng tulong. ng tulong, which is tayo naman, nagiging naman tayo, share naman natin ang blessing natin. Pero not all the time. May mga times din naman kasi na wala rin tayo, di ba? Oo. So, ano ginagawa ko pag gano'n? Pag sa akin, pag may lumapit, may uutang, pag hindi ko kilala, Who you? pag hindi ko talaga kilala, kapitbahay na hindi ko naman ka-close, minsan pinapahiram ko nung halaga na kaya kong bitawan. Yung tama. kahit hindi na niya mabayaran sa akin, okay lang sa akin. Yung hindi sasama ang loob ko or hindi sasakit yung bulsa ko. Tama guys, Ganun, kasi para lang makatulong. para makatulong. Oo, Kasi para lang minsan makatulong. mahirap masira sa pera eh. Lalo kung close mo kaibigan mo. Regarding lang na magkakasiraan kayo. Which is, siyempre, hindi maganda. So, ganun din ginagawa ko minsan eh. Pinapautang ko or pag maliit lang na halaga, siguro Oo. kahit umutang ng 1,000, bibigyan ko Oo. 500. O, yun, kahit, tama, kahit wag mo nang bayaran, Oo. sunugin ko ba? Hindi, biro lang. Solista pala to. Hindi. Yun nga, ginagawa ko. So, minsan ganun na binayaan ko lang. Pero kung babayaran, di maganda. Kung hindi, wala. Di na Okay na makaulit. sa atin yun. Pero guys, huwag kayo masanay ng ganun ha. Kaya lalo na yung mga nangungutang. Hindi ko naman sinasabi masama mangutang. Pero at the same time, sana matuto rin tayo magbayad. Oo, Para pagkatiwalaan din tayo ng ang mga hirap, inutangan. ang hirap kitain ng pera. Oo naman, ang hirap Grabe. kitain yung pera. But sana kung Oo. umulan lagi ng pera wala Kailangan mo talaga pagsikapan. Oo. Kaya lahat tayo, ang finances natin talaga, responsibility natin talaga yun. Kaya dapat maging responsible din tayo Oo. on how we use it. Kasi yung iba, nangungutang, malala mo pinang-scatter lang pala. May, Di ba? may scatter pa ba ngayon? Ha? Hindi ko alam. Mawala na yan, malapit. Yan. Which is, Hmm. ako hindi man ako siguro pero gusto ko talaga na ano na kasi pag tinigil kasi nila yan, maaring mag-underground yan eh. Yun ang, Totoo yan, pero diba? totoo yan. pwedeng mag-underground yan. Oo. So walang hawak ang government na walang tax, walang mas illegal, mas delikado. So siguro Tax utang. i-regulate na lang. Oo. Okay, balik Utang. tayo. Hindi Utang. ayaw natin Oo. pag-usapan tungkol Oo. yan. Ito So, naman. Tapos na tayo kawaki kiray. Okay, tapos na tayo sa mga usapang utang. Utang. Ito naman. Tungkol naman to sa mga katulad ko. Anong katulad mo? Ay, Dimple! Ah. Hindi, di sa first episode na pag-usapan natin si May. Ngayon, dito naman tayo kay Alden Ray. Uy, kay Alden, Si no? bagong mga balita about, super blessed siya. Oo, kasi first, ang dami niyang ads ngayon. Ang dami niyang mga Ads, kalok abs. Ads. Grabe. Hindi ko naman nakita yun. Nagpakita naman siya ng ads. Marami. Bless siya ngayon kasi marami siyang ads. Tapos, Okay. may ads. Tapos, meron pa siyang award na natanggap from People Asia. Oo. Ito ba yung Men Who Matter 2025? O, diba, ang gandang award naman nun. Sana all talaga, Diba? Alden. O, sa dami ng men sa buong. Oo, Ano diba? ba yan? People Asia, so Asia. Mm. O, diba, ilang, Binuhin mo yun, di ba? Tapos makasama. Napasama ka doon. Isa sa mga Ayan, Pinoy Pride again. Pinoy Pride again. So Parang- yun guys, dami natin na ngayong week lang to ang daming nanalo na nakuha awards ang Oo, ng mga- Pilipinas. Oo. Di ba? So, ayun. And just recently, he is living an active lifestyle. And, na-reach na niya yung isa sa mga pangarap niya na makapag-bike ng 100 kilometers. Tama? 100 kilometers na Oo. pag-bike. Gaano Talaga. kaya kalayo yun? Malayo yun. Pero mas From- malayo yung 101.
Pero, guys, Okay. sa mga balak magpapayat, try nyo talaga mag-biking. Ay, Hindi ano? Vikings na restaurant Mag-bike yan. B, Mas, as in B. mas gaganda pa yung cardio nyo, kaya try nyo. Take it from me hindi ako nag-bike. Nagka-treadmill lang ako. Pero yun nga guys, okay yung kay Alden, Yung kay, na 100 tinry yung 100 kilometers. Oo. Kaya naman niya, okay naman yung katawan niya eh. Oo, at around Panay and Pililla Rizal. Yun yung nakita ko eh. So mag-marites tayo dun sa Sino IG. pinupuntahan yun sa Rizal? Ay, pinupuntahan mo sa Rizal? Di ko alam. Pinupuntahan niya yung bundok siguro. Bundok. Okay. Dun sa nagmamahal. Yun, yun yung nakita ko dun sa, dun sa Instagram niya. Oo. Oo, Maganda na yung bike niya Uy, eto mayroon akong trivia about dun sa bike niya. Dami naman trivia, Kuya Kim. Oo, Kuya, pa-Kuya Kim na tayo dito sa Ano yung trivia mo sa bike niya? etong bike niya, alam mo ba kung magkano? Magkano? Namarites Binibenta niya ko. ba? Ano ba? Hindi naman. Kaya lang namarites ko lang sa mga, ang daming marites eh. Hulaan ko. Nagmarites ako sa mga marites. Hulaan Sige, ko. hulaan mo lang. Sabi mong higher, lower Okay, sige. 3.5. 3.5? Yun yung bike na may gulong sa... Ay, ganun ba? Yung pambata. Sige. Taasan Ikaw natin konti. naman. Siguro mga... 5K. Hindi. Sabihin ko na. Ano? Tama na, sabihin ko na. Higit 1 million. 1 million? Bike lang? 1 million? Oo. Colnago yung brand ng bike niya. Colnago? Siguro Colnago pala siya eh. Hindi, yung pangalan ng bike. Colnago. Oo. So, mamahaling bike talaga. Nag-research ako. Mamahaling talaga. Talaga? Kasi, lightweight daw and aerodynamic. Ay, wow. Talaga? May ganong pamper? Hindi, siguro pag aerodynamic, siguro pag ginagamit mo, mas walang air friction. Yung, So, mas... yung movement mo, mas versus yung sa air. walang drag. Drag. So, yun. Maganda. Pero, 1 million Oo. Pagka bili niya ba yun, may kasamang lupa na yun para doon siya magbabike. May sarili na nga. Oo, di ba? May sariling daan, kaya pala 1 million. Pero deserve naman ni Alvin yun. Oo, Deserve naman yan. grabe. Mga nakakuha niya. So guys, nung last time lang na may sinabi siya regards sa depression. Alam mo yun? Na parang na-depress siya nung during baka pandemic times yata yun. Parang inisip niya kasi parang work siya ng work na wala siyang nagiging time sa sarili niya. Kaya siguro ngayon nagbabawi. Yun siguro ang dahilan. Oo, parang hindi naman siya clinically depressed. Pero parang napil niya lang na-depress siya kasi nga lahat ng ginagawa niya, pinagkisumikapan niya, parang wala na siyang naiiwan para sa sarili niya. Siguro, kaya hindi natin masisi ngayon kung bumili siya ng bike na ganun kamahal o self-love. Yung guys, sa mga dyan, unahin, siyempre, maganda yung may minamahal ka, pero siyempre, self-love pa rin tayo, di ba? And ito pa, meron pa akong another trivia dyan sa bike niyan. I think yung bike na yan, yung bike na, naalala mo yun, may nireklamo siyang isang airline company. Kasi na-damage yung bike. I think yan yung... Grabe namang airplane yun, sumama sa bike yung ano ba? Parang damage. Nagpa-bike siya, Parang nagkaroon yata ng limpan. Imagine yung one... kasi dinliver, baka sa air pressure siguro yun. Or parang nagkaroon ng or sa shipping na okay, gets ko na. Dineliver dito sa Pilipinas. Parang nagkaroon ng konting lamat. Imagine mo kung yun yung 1 million pesos na bike na. Oo naman. Ako nga alam pa nag-order ako online, pag dumating sa akin may chip, may crack, nagagalit na ako, 'di ba? Alagang 200 lang, nagagalit na ako. Yung pa kaya? I think yun. Nag-trending din yun. Talaga? Issue na yun. Anyway, pero I think naayos na. Kaya nga, ayun na, ginagamit. Ang mahal nung ang mahal ng crack na yun, milyon pa yung halaga. Well, Alden, kung napapanood mo to, happy kami sa'yo. Yun nga, self-love, kung anong nagpapasaya sa'yo, gawin mo lang. Pero magpapasaya sa'yo, kung mag-guest ka dito sa amin. Di ba? Oh my God. Mas dito, mas masaya dito. Alden, Mas masaya. Alam mo, napansin mo ba na ang dami ngayong mga celebrities na parang nag-e-enjoy dyan sa pagbabike? Like, DJ Chacha. DJ Chacha. Talagang nagbabike ba siya? Sumali siya, napanood ko yung isa niyang vlog. Sumali siya sa Tour of Luzon, pero parang VIP to.
Turobloson, parang lumang-luma ng ano na yan. May turobloson pa pala? O meron, nabuhay uli. Kasi nga ang dami ngayon nahihilig mag-bike. O siguro for an active lifestyle, para Oo. sa health nila. Ganon. Nakita ko si DJ Chacha na sumali nga doon. And, speaking of turobloson, naalala ko, yung bata pa ako, siguro grade 1. Nagturobloson ka rin? Hindi naman. Ano? Yan yung hinahagisan namin ng tubig. Kasi Pesta San Juan. Hindi! Ano ba? Yung pagdaan ng mga bike, kasi init na init sila, di ba summer yan karamihan. Oo, para ma-freshen up sila. Oo, hinahagisan namin ng tubig. Ng tubig. Or yung iba inaabutan namin ng ice tubig yata, parang gano'n. Mm. Meron kaming mga nakaprepare na ice tubig, tapos yung iba, talagang nahingi sila siguro na ubusan na ng tubig. Talaga. Ang bait nyo naman pala, no? Oo, kasi nung time na yun, parang ang tour of Luzon ay from Baguio to Bicol, parang gano'n. Ganun? Oo, ganun kalayo, imagine mo yon. Tatali ka dun, Baguio to Bicol. Grabe, ang galing ng mga endurance sila sa ganyan, no? Ulan. Malay natin, baka sumali si Alden next time sa ganyan, di ba? Oh my God, exciting. Exciting yan. Baka Kaya lang hindi natin, dumugin. hindi natin makikita si Alan kasi Oo. hindi natin Pero kilala. yung bike niya, ang mahal, no? Pwede kayong gawin pedicab. Magkano kaya singleton mo? Oh my God, maraming Diyan lang ako sa simbahan. Magkano? 100,000. 100,000. Grabe. Anyway, masaya kami sa para sa'yo, Alden. Gawin mo na kung ano nagpapasaya sa'yo. Hopefully, magpag-guest ka dito. Guess ka dito, masaya dito. O nga pala, wala ka bang mga balak shout out? O guys, thank you nga pala again sa mga nakapanood sa aming pilot episode ng nakaraan lang. Masaya kami. At lalo pa namin pagbubutihan namin ng partner ko regarding dito. Magbibigay pa kami lalo syempre ng mga hot topics at mga bagong pagchichismisan natin. And kung meron po kayong mga suggestions, at So, gusto yung i-guess namin. Sabihin nyo lang, pwede nyo kaming, i-DM nyo kami or mag-iwan kayo ng comment kung anong, gusto nyo i-guess namin dito or anong mga topics gusto nyo pag-usapan. Kahit mga lumang topics na pwede nating pag-usapan yan. Kahit Any yung mga generation po. Any generation yan. Kahit yung mga kabit ni Magellan, mga ganun, pwede nating ibalik dito yan. Uy, pahirapan naman tayo. Oo, yan. Grabe kung babalik tayo dun sa Basta kahit anong gusto nyo pag-usapan, pagbibigyan namin kayo. Trabaho namin ang, syempre, bigyan kayo ng chismis. Yun lang yun eh. Diba? And nga pala, thank you sa mga sumuporta. And also, don't forget to follow us on Facebook. And also YouTube. Just follow lang, Diskurso on Air. And also, wag niyo din pong kalimutan na i-visit ang aming website, ang diskurso.ph. So yun guys, support nyo kami and we promise you magbibigay kami ng dagdag kaalaman sa inyong mga favorite celebrities at what's happening sa showbiz, di ba? Guys, maraming salamat sa panonood. Thank you so much po. At again, abangan nyo ulit ang aming next episode. Dito lang yan sa Marites Ole! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis,